kilala bilang mayamang pastor. At leader ng Restorationist Church sa Pilipinas na tinatawag na Kingdom of Jesus Christ o KJC. Itinayo niya ang simbahang ito noong 1985 at kilala siya sa pag-aangkin bilang Appointed Son of God at Owner of the Universe. Bakit ko kayo didebatiin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Siya rin na nagtatag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International o SMNI. At sikat din siya sa pagkakaroon ng malapit na relasyon kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa mga nagdaang panahon, si Quiboloy ay napabilang sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI matapos siyang kasuhan sa Central District of California kasama ang ilan niyang kasamahan sa iba't ibang mabibigat na krimen. Kasama rito ang sexual na pagsasamantala, human trafficking, peking kasal para sa imigrasyon, pagpilit sa tao na gawin ang hindi dapat, money laundering, pag-smuggle ng pera at iba pang mga akusasyon. Matigas ang pagtanggi ni Quiboloy sa mga investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Kaya nitong March 19, 2024, naglabas na ng arrest warrant laban sa kanya ang Senado ng Pilipinas dahil sa mga kaso niya dito sa bansa tungkol sa pang-aabusong sexual. Pero ang malaking katanungan, nasaan na kaya ang pastor na ito? Tinatago ba siya ni Duterte? Kaya pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Si Apollo Carion Quiboloy isinilang noong April 25, 1950 sa Davao City. Ang kanyang mga magulang na sina Jose Turla Quiboloy at Maria Quinto Carion ay parehong mula sa Lubao, Pampanga, ngunit lumipat sa Davao matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig para sa mas magandang oportunidad sa trabaho. Ang tatay ni Quiboloy ay dating protestante at kasapi ng Christian and Missionary Alliance bago siya sumapi sa Oneness Pentecostal kasama ang kanyang 4 na anak na lalaki. Ang pamilya Quiboloy ay kilala sa pagiging mga pastor leader noong mga unang taon ng United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP sa Davao. Noong 14 anyo si Quiboloy, nagsimula raw siyang makaranas ng mga espiritual na pangitain. Sa isang biyahe sa Malungon, South Cotabato, nagkaroon siya ng pangitain kung saan nakita niya ang Panginoon at ang mundo na nagliliyab na parang mangkok ng apoy. Kasama sa mga pangitain niya ang mga salitang, ang araw ay magiging dilim at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at tanyag na araw ng Panginoon. At kung hahanapin ninyo ako, makikita ninyo ako sa aking daan. Tinuturing ni Quiboloy ang mga pangitain na ito bilang senyales ng ikalawang pagdating ni Jesus. Alam nyo, hindi talaga plano ni Quiboloy na maging mangangaral. Pangarap niya talaga maging isang nautical engineer at piloto. Pero dahil sa mga benepisyo ng pag-aaral sa Bible College tulad ng libreng tirahan, pagkain, buong bayad sa matrikula at libreng biyahe papuntang Maynila, nagdesisyon siyang kumuha ng theology sa United Pentecostal Bible Institute na naging Apostolic Center for Theological Studies. Nagtapos siya doon noong 1972. Pagkatapos niya magtapos, patuloy siyang nangaral sa United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP at nakilala bilang preaching machine. Noong 1973, pinili siya ng UPCP para kumatawan sa kanilang simbahan sa International Youth Corps World Conference, Seoul, South Korea, kung saan siya lang ang Asyano sa gitna ng mga kalahok na Caucasian. Noong 1974, inihalal siya bilang National Youth President ng UPCP. Pero noong 1979, may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Major Sanchez, isang kapwa mangangaral na kamakailan lang itinakwil ng ibang mga pastor sa Davao, itiniwalag si Quiboloy mula sa Pentecostal Church. Noong 1980, muli nag-apply si Quiboloy at ipinahayag ang kanyang pagsisisi at tinanggap siyang muli. Itinalaga siya sa simbahan ng Agdao para unti-unting maibalik ang kanyang reputasyon.
Subalit noong 1985, muling napasailalim sa pagsisiyasat si Kibuloy ng lupon ng UPCP dahil sa pagpapakilala niya ng mga hindi tradisyonal na ideya at pagpapakita ng puot sa mga kalapit na pastor. Ayon sa mga dokumento, minsan pa nga, sinabi ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod na ang ibang mga pastor ng UPCP ay hindi kwalipikado at mangmang. Noong September 1, 1985, bago ang isang nakatakdang pulong kasama ang distritong lupon ng UPCP, iniwan ni Kibuloy ang simbahan ng Agdao kasama ang ilang mga tagasunod at itinatag ang kanyang sariling denomination, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, o KJC. Si Kibuloy mismo ang nagtalaga sa sarili bilang leader at executive pastor ng simbahan. Nagumpisa ang simbahan sa Villamor, Agdao, isang lugar sa slum na may 15 miyembro lamang. Nakatanggap si Kibuloy ng maraming kritikal na komento dahil sa kanyang pag-aangkin bilang appointed son of God. Ang pangunahing katedral ng simbahan ay matatagpuan malapit sa Francisco Bango International Airport sa Carlos P. Garcia National Highway sa Buhangin, Davao City. Ang mga tagasunod ng simbahan ay tinatawag ang kanilang sarili bilang Kingdom Nation at ang simbahan na ngayon ay nag-aangkin na may humigit kumulang 4 na milyong tagasunod sa loob ng Pilipinas at mahigit sa 2 milyon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Si Kibuloy ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pag-aangkin. Noong 2019, inangkin niya na napahinto niya ang lindol sa Cotabato sa pamamagitan ng kanyang utos at sinabi niya sa publiko na dapat silang magpasalamat sa kanya para sa ginawa niyang ito. Doon ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na, stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yon. Pero hindi niya raw inihinto ang bagyong Kamuri o Tisoy bilang tugon sa mga kritiko ng kanyang naunang pag-aangkin tungkol sa lindol. Yung in-stop ko yung earthquake, nagalit man sila. Binasa ko ng napakarami. So, baka i-stop ko yung bagyo, baka magalit din sila. Magalit na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pag pinistop mo, magagalit. Pag hindi mo pinistop, nagagalit din. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, inangkin ni Kibuloy sa kanyang YouTube channel na ang paglitaw ng variant ng Omicron ay bunga ng kanyang pag-uusig sa US at ng negatibong kritisismo mula sa publiko. Dagdag pa niya, ititigil niya raw ang virus kung siya ay mapapalaya mula sa kanyang mga aktibong kaso. Si Apollo Kibuloy ay aktibo rin sa politika. Sinuportahan niya si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang kandidatura para sa pagkapangulo. Kilala rin si Kibuloy bilang malapit na kaibigan ni dating presidente Rodrigo Duterte. Noong 2016, buong puso niyang inendorso si Duterte na nooy alkalde ng Davao City. Pati na rin ang katambal nito na si Senator Alan Peter Cayetano. Pinahiram pa niya ang kanyang pribadong jet at helicopter para magamit sa kampanya ni Duterte. Nagsilbi rin si Kibuloy bilang spiritual na tagapayo ni Duterte habang ito ay nakaupo bilang pangulo. Pagkatapos ng termino ni Duterte, itinalaga siya bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan ni Kibuloy. Noong halalan ng 2022, inendorso naman ni Kibuloy si Bongbong Marcos para sa pagkapangulo at sinuportahan din niya ang kandidatura ng Vice President na si Sara Duterte. Isa sa mga dahilan ng kanyang pag-endorso ay ang tapat na suporta ng kanyang mga magulang sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naging magkaibigan din si Kibuloy at ang pamilya Marcos, pero pumait ang kanilang relasyon matapos ang mga pagtatanong na isinagawa ng 2 kapulungan ng Kongreso laban kay Kibuloy at sa SMNI. Sa kabila nito, nanatili siyang magalang kay Senator Amy Marcos na sinabing maraming tao ang tinulungan ng pastor.
Si Kibuloy ay kilala rin sa kanyang matinding kritisismo laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front or CPP, NPA, NDF na itinuturing niyang nagdudulot ng komunistang rebelyon laban sa gobyerno ng Pilipinas. Ang pastor ay talagang vocal tungkol dito. Inakusahan niya ang ilang mga politiko na kaanib o mga sympathizer ng mga grupong ito. Nagkaroon pa nga siya ng balak tumakbo sa pagkapangulo noong 2022 sa ilalim ng anti-communist platform na naglalayong labanan ng mga rebelde at mga pinaghihinalaang sympathizer. May isang insidente rin kung saan si Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ ay kinasuhan ng isang babae dahil sa umano'y pag-brainwash at pagkulong sa kanyang 19 na taong gulang na anak na babae na sumapi sa simbahan noong 2004 nang labag sa kanyang kagustuhan. Dagdag pa rito, inakusahan ng NPA si Kibuloy na nasa likod ng massacre kay Dato Domingo Diarog, isang leader ng Kilata, Bagobo at sa kanyang pamilya noong April 29, 2008. Ang insidente ay bunsod umano ng pagtanggi ni Diarog na ibenta ang 2 hektarya ng kanilang ari-arian sa halagang 50,000 pesos kay Kibuloy at sa kanyang sekta. Ang nasabing ari-arian ay nasa loob ng 700 hektarya na ancestral domain na inaangkin ng mga Bagobo sa Tugbok, katabi ng Prayer Mountain ni Kibuloy sa Tamayong. Ayon sa byuda ni Diarog, ang mga tagasunod ni Kibuloy ay nagbanta na palalayasin sila sa lupa at ang kanyang mga kamag-anak ay inalok pa ng 20,000 pesos na gantimpala para sa ulo ni Diarog. Itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang. Tinawag niya itong ganap na mali at walang basehan, kung hindi man katawa-tawa. Tinawag niya ang mga rebelde na mga anak ni Satanas. Samantalang idineklara naman ng NPA na si Kibuloy ay isang warlord na naglilingkod sa mga patakaran ng Administrasyong Arroyo laban sa mga magsasaka at katutubong tao. Ayon kay Ireneo Dalogdog, hepe ng opisina ng pulisya sa Tugbok, may mga ulat na si Diarog ay hinaharas ng mga armadong lalaki na kaanib kay Kibuloy at ang farmhouse ni Diarog ay sinunog ng 3 beses. Noong November 2019, sa isang segment ng It's Showtime na tinatawag na Tawag ng Tanghalan Celebrity Champions ang Huling Tapatan, nagpatawa si Vice Ganda sa pag-claim ni Kibuloy na pinahinto niya ang sunod-sunod na lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsigaw ng stop. Biniro ni Vice Ganda si Kibuloy at hinamon siyang pahintuin din ang probinsyano. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Cardo? Sino? Nako, kabahan ka kay si Cardo. Ang pinakakalaban ni Cardo. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Stop. Tumugon si Kibuloy sa hamon at sinabing sa loob ng 4 na buwan, magsasara rin ang buong network. Ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pili ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. May 5, 2020, ipinatigil ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN sa telebisyon at radyo matapos hindi ma-renew ang kanilang 25 taong prangkisa. Mahigit 2 buwan pagkatapos, July 10, 2020, tinanggihan ng House of Representatives ng Pilipinas ang panibagong bid ng ABS-CBN para sa prangkisa sa isang botohan na may resultang 70 laban sa 11. Dahil dito, inilipat ng ABS-CBN ang kanilang mga operasyon sa balita, radyo at entertainment sa mga online platform at iba pang mga network sa telebisyon. Nagtapos ang serye ng Ang Probinsyano noong August 12, 2022. Ngayon, November 11, 2021, sinampahan ng mga taga-usig ng Central District of California si Kibuloy at mga pangunahing administrador ng simbahan ng mga kasong pagsasabwatan upang magsagawa ng human at sex trafficking.
money laundering, pandaraya sa imigrasyon at iba pang mga kaso. Inakusahan din sila ng pagpilit sa mga tagasunod na mangalap ng pondo sa mahabang oras na may kaunti o walang bayad. At inabuso rin umano ng sexual at pisikal ni Kibuloy at ng ibang mga administrador ng simbahan ang ilang mga tagasunod sa ilalim ng pagkukunwari na maiiwasan ng mga tagasunod niya ang walang hanggang kaparusahan. Sa Kingdom of Jesus Christ or KJC, ilang miyembro niya ang itinalaga bilang full-time workers para tumulong sa mga aktibidad ng pangangalap ng pondo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa mga ulat, napilitan, pinuwersa at pisikal na inabuso ang ilan sa mga manggagawang ito ni Apollo Kibuloy at ng mga administrador ng simbahan para sumunod ng mahigpit sa mga patakaran ng simbahan at maabot ang mga kota sa pangangalap ng pondo. Yung mga full-time worker na nakakuha ng pinakamataas na pondo sa Pilipinas, pinili sila ng mga tauhan ng simbahan para mangalap ng pondo sa Hilagang Amerika. Pinapalsipikan ng mga administrador ni Kibuloy ang kanilang mga aplikasyon para sa visa na sinasabing maglalakbay lang sila para sa church-related performances. Gumagawa din ng mga administrador ng mga pekeng kasal sa iba pang mga miyembro ng simbahan sa US para masiguradong makapagpatuloy ang mga full-time workers sa pangangalap ng pondo sa Estados Unidos. Pagdating sa US, kukumpiskahin ng mga administrador ng simbahan ang mga pasaporte ng mga manggagawa at pipilitin silang mangalap at mag-fundraise. Ang mga matagumpay na nakakapag-solicit ng pera ay sapilitang ipapakasal doon o pakukuhain ng peking visa para mas magtagal sa Amerika at tuloy-tuloy na makapag-solicit. Gumawa rin ng mga pangunahing administrador ng mga non-profit entity tulad ng Children's Joy Foundation USA bilang kanilang plataporma sa pangangalap ng pondo. Ang mga full-time worker ay nag-aangkin na ang nakalap na pondo ay para sa pagtulong sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas. Pero inaangkin ng mga taga-usig na in reality, karamihan o lahat ng nakalap na pera ay ginamit upang ponduhan ang marangyang pamumuhay ni Kibuloy at ng kanilang mga administrador. Ayon sa isang indictment, may ilang kababaihan na pinilit umano ni Apollo Kibuloy na magsagawa ng night duties kung saan sila ay sexual na inabuso. Ibinunyag din ng mga taga-usig na plano nilang i-retrieve o bawiin ang mga ari-arian ni Kibuloy sa Estados Unidos na pinaniniwalaang nagmula sa ilegal na yaman. Sinasabi na ginamit ni Kibuloy ang mga donasyon sa simbahan para pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay. Noong February 5, 2022, naglabas ang FBI ng wanted poster para kay Kibuloy. Hanggang August 2022, hindi pa natatanggap ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang request sa extradition mula sa US Department of Justice. Kapag napatunayang sapat na ang mga ito, ang request ay maaaring i-endorso sa Philippine Department of Justice. December 10, 2022, nagpataw ang US Department of Treasury at Department of State ng mga sanksyon kay Kibuloy dahil sa malubhang pag-abuso sa karapatang pantao at korupsyon. Ang mga sanksyon ay batay sa Executive Order 13818 alinsunod sa US Global Magnitsky Act. Inakusahan si Kibuloy ng sexual na pang-aabuso at human trafficking ng mga batang babae sa loob ng kanyang religious group. Kung kaya't lahat ng transaksyon ng mga tao ng US o sa loob ng transisting sa US na may kinalaman sa anumang ari-arian o interes sa ari-arian ni Kibuloy ay pinagbabawal, maliban kung may otorisasyon. Ang paggawa o pagtanggap ng anumang kontribusyon o pagkakalob ng pondo, kalakal o serbisyo para sa kapakinabangan ni Kibuloy ay pinagbabawal din. June 21, 2023, tinanggal ng YouTube ang channel ni Apollo Kibuloy dahil sa mga paglabag sa community guidelines. Sumunod naman, July 7, tinanggal din ng YouTube ang iba pang mga account na konektado kay Kibuloy, kabilang ang mga channel ng SMNI News at Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Google, ang pagtanggal sa mga channel ay naaayon sa umiiral na mga sanksyon ng Estados Unidos laban kay Kibuloy. Sa isang interview sa kanyang sariling network ng media, ipinahayag ni Kibuloy na siya ay bulletproof laban sa kanyang mga kritiko kasama ang mga otoridad ng US na kanyang inakusahan ng political and religious persecution. Bilang tugon sa mga pagtanggal, lumikha si Kibuloy at ang SMNI ng mga accounts sa Altec Video Service sa Rumble, pati na rin isang alternatibong account para sa SMNI sa YouTube bilang pagtutol sa mga sanksyon. Gayunpaman, ang mga nabanggit na account ay sinuspindi rin ng YouTube ilang araw lamang matapos itong nalikha. Sa parehong buwan, ibinagbawal din ng TikTok ang mga account ni Kibuloy. Noong August 17,
ang mga account ni Kibuloy sa mga social media platform ng Meta tulad ng Facebook at Instagram ay pinagbawal kasunod ng reklamo mula sa isang anonymous source. Ayon sa Meta, ang pagbabawal ay batay sa patakaran ng dangerous organizations and individuals na bahagi ng kanilang mga tuntunin ng serbisyo na applicable rin sa mga third party na nagpapakita ng suporta o representasyon kay Kibuloy at anumang mga organisasyong konektado sa kanya. Tinanggal din pati ang page ng SMNI News sa Facebook noong September 15, 2023, alinsunod sa parehong patakaran ng Meta laban sa dangerous organizations and individuals. February 21, 2024, naglabas si Apollo Kibuloy ng isang audio recording na tumagal ng halos 40 minutes. Sa recording na ito, inangkin niya na ang Estados Unidos, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsabuatan sa isang tangkang pagpaslang sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Kibuloy na napilitan siyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Inakusahan din niya ang FBI na naglagay ng $2 milyong na patong sa kanyang ulo at sinira ang kanyang reputasyon sa malisyosong paraan. Binanggit pa niya na kaya siya inuusig ay dahil sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. President Bongbong Marcos, Liza Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Tumugon si Senator Risa Hontiveros sa mga pahayag ni Kibuloy sa pamamagitan ng pagsasabing dapat tigilan na ni Kibuloy ang pagpapanggap na biktima at hinikayat siyang harapin na lang ang mga paratang sa legal na proseso o siya ay maaaresto. Nitong March 4, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, bitbit ang mga placard na may mga mensaheng Justice for Pastor Apollo, Resign Risa Hontiveros, Restore Freedom of Expression, at Stop Human Rights Abuses. Kinabukasan, March 5, sinabihan ni Hontiveros si Kibuloy sa pagiging contempt o paglabag sa kautusan ng Senado dahil sa kanyang pagtangging manumpa o magpatotoo sa isang nagpapatuloy na investigasyon ng Senado tungkol sa mga pinaghihinalaang krimen sa loob ng organisasyon ni Kibuloy. Hiniling din ni Hontiveros sa Pangulo ng Senado na mag-utos ng pag-aresto kay Kibuloy para mapilitan siyang humarap at magpatotoo. Subalit, ipinagtanggol ni Senator Robin Padilla si Kibuloy. Tinuturing niya itong isang bayani at biktima sa laban sa New People's Army. Sinimula ni Padilla ang isang liham ng pagtutol sa pag-aresto kay Kibuloy na nilagdaan niya kasama ang 3 pang mga senador na sina Amy Marcos,
Cynthia Villar at Bongo. March 19, 2024, inihain ng Department of Justice ng Pilipinas ang mga kaso laban kay Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simañez para sa mga paglabag sa child abuse at human trafficking. Itinakda ang mga kaso laban kay Quiboloy sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208 o ang tinatawag na Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na isinampa sa isang korte sa Pasig. Bukod dito, ang mga kaso sa ilalim ng Section 5B at Section 10A ng Republic Act 7610 na kilala bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ay sinampa rin laban sa kanya sa isang korte sa Davao at walang inirekomendang piyansa para sa mga kasong ito. April 1, 2024, tinanggihan ng Davao Regional Trial Court, Branch 12 Family Court sa isang order ni Judge Dante Baguio ang pagpapaliban sa agarang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Quiboloy at sa 5 iba pa para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. April 3, ipinasok ng National Bureau of Investigation or NBI sa kanilang kustudiya ang 3 akusado matapos nilang arestuin si Crescente Canada habang voluntaryong sumuko ang mga kasamahan sa simbahan na sina Pauline Canada at Sylvia Simañez. Pinalaya ang 3 matapos magpiyansa ng tig 80,000 pesos bawat isa. Agad din pinagsilbihan ng Davao City Police ang mga arrest warrants laban kay Quiboloy at sa kanya mga kapwa-akusado at ang mga opisyal ay pumunta sa punong himpilan ng kanilang simbahan na Kingdom of Jesus Christ upang isilbi ang warrant. Pero walang matagpo ang Apollo Quiboloy sa lugar na yon, kaya itinuturing na ng NBI si Quiboloy bilang isang takas na nagtatago. Ayon kay Attorney Israelito Torion, nasa teritoryo pa rin ng Pilipinas si Quiboloy at maghahain sila ng motion to quash kaagad. Ngayon, mabalik tayo tol sa relasyon ni Quiboloy at ni Duterte. Si Duterte na nga ang namamahala ngayon sa mga ari-arian ng simbahan ng pastor. Ayon kay Senator Risa Hontiveros noong mga nakaraang buwan, malaki ang tiwala ni Quiboloy kay Duterte, kaya't ipinasa niya ang pamamahala ng mga ari-arian ng kanyang sekta sa dating Pangulo na kaibigan na niya ng mahigit 3 dekada. Mismong si Duterte ang nagsabing wala nang ibang kaibigan si Quiboloy na talagang mapagkakatiwalaan, kundi siya lang. At ito ang dahilan kung bakit lagi siyang binibigyan ng mamahaling regalo ni Quiboloy. Ani Duterte noong 2016 sa kasagsagan ng mga pagbubunyag ni Senator Antonio Trillanes IV na may bilyon-bilyong piso si Duterte na hindi deklarado. Tuwing bibili raw kasi si Pastor, 2 yan. Ang isa dyan sa kanya panigurado. Kasama sa mga regalong ito batay sa mga panayam kay Duterte ay 3 ari-arian sa Woodridge Park, Maa, Davao City at 2 sasakyan na isang Nissan Safari at isang Ford Expedition na ngayon ay nagkakahalaga ng halos 3 million pesos at 4.5 million pesos. Noong 2016, bukas din si Quiboloy sa pagbibigay ng kanyang private jet, isang 2015 Cessna Citation Sovereign Plus at ang kanyang Bell 429 helicopter para magamit ni Duterte bilang presidente nang walang gasto sa gobyerno. Ayon sa website ng Evo Jets, ang halaga ng executive jet ay nasa pagitan ng $8.5 million hanggang 8.7. Samantalang ang Bell 429 helicopter ay nagkakahalaga ng $6.4 million. Noong kampanya ni Duterte para sa pagkapangulo noong 2016, malawakan niyang ginamit ang mga eroplano ni Quiboloy na nagbigay daan para maabot niya kahit ang pinakamalalayong komunidad sa Pilipinas. Ayon kay Duterte, ito ang paraan ni Quiboloy ng pagtulong para makapagtrabaho siya ng maayos at walang pangangamba. Ayon sa Article 6 ng Constitution ng 1987, ang mga charitable institution, mga simbahan at mga parokya o convent na kaakibat nito, mga moske at mga di kumikitang sementeryo, pati na rin ang lahat ng lupain, gusali at mga pagpapabuti na aktwal, direktang at eksklusibong ginagamit para sa mga layuning relihiyoso, charitable o pang-edukasyon ay exempted sa pagbabayad ng buwis. Hindi pa malinaw kung sakop ba ng exemption sa buwis ang grupo at mga negosyo ni Quiboloy. Bukod sa pagmamayari ng isang executive jet at helicopter, inaangkin din ng simbahan ni Quiboloy na mayroon itong mahigit 7 milyong tagasunod sa 200 bansa at 2,000 lungsod base sa sariling website ng pastor. Ayon sa social anthropologist na si Antonio Montalvan II sa kanyang column, may practice ng pagtatithing o sapilitang koleksyon mula sa mga tagasunod ang congregation ng simbahan ni Quiboloy. Pero
Kahit tahimik ang website ng simbahan tungkol sa porsyento ng kita nila mula sa tithing, binunyag ni Senator Risa Hontiveros sa isang pagdinig noong mga nakaraang buwan na may mga domestic workers kabilang si Reynita Fernandez, isang OFW sa Singapore, na sila ay pinipilit at hinaharas para magbigay ng 90% ng kanilang sahod kay Kibuloy. Bukod pa rito, may mga negosyo rin ang kanilang simbahan. Ayon sa SEC, ito ay ang Jose Maria College Foundation Incorporated na naitatag noong taong 2000. Kasama rin dito ang ACQ Solomonic Builders Development Corporation na naitatag noong 2013 at inilarawan sa website ng KJC bilang sariling grupo ng engineering at architecture ng simbahan. Kasama rin dito ang ACQ College of Ministries na naitatag noong 1973. Meron din silang Suwarasag Media Corporation na naitatag noong 1992 at kilala sa pangalan at estilo ng Sunshine Media Network International, SMNI News Channel, Sunshine TV at Sunshine Radio. Nag-ooperate din ang simbahan ng ilang foundations at movements tulad ng Sunshine Philippines Movement na naitatag noong 2005 at Children's Joy Foundation Incorporated na ayon sa dalawang saksi sa Senado ay sangkot sa money-making schemes. Ayon pa kay Montalvan, nagbebenta rin ang grupo ng subscriptions para sa opisyal nilang publikasyon na tinatawag na The Guide Magazine. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang pagtatalaga kay Duterte bilang tagapamahala ng mga ari-arian ng KJC o simbahan ni Kibuloy ay nagpapahiwatig ng lalong pagiging malinaw ng pagkakasalikop ng mga interes kabilang ang pang-ekonomiyang interes ni na Duterte at Kibuloy. Ito ang nag-udyok kay Representative Franz Castro ng ACT Teachers na banggitin na hindi pa rin na ilalabas ang Statement of Assets, Liabilities, and Network or SALN ng dating Pangulong Duterte at hindi pa rin natin alam kung gaano kalaki ang lumago sa kanyang mga ari-arian mula nang siya ay maging Pangulo. Ang paghirang kay Duterte bilang tagapangalaga ng kayamanan ng KJC, anya, ay nagdudulot ng higit pang pagdududa sa koneksyon ng dalawa at usapin ng money laundering sa pagitan nila. Ang huling SALN ni Duterte na na-access ng publiko ay noong 2017 pa, kung saan idineklara niya ang net worth na 28.5 million pesos. Kaya hiniling ni Castro sa Office of the Ombudsman na ilabas ang lahat ng SALN ni Duterte o kahit mula 2016 hanggang 2022 o ang buong 6 na taon ng kanyang pagkapangulo. Nauna rito, naglabas ng memorandum circular ang Office of the Ombudsman na hindi na ito magbibigay ng access sa publiko sa mga SALN nang walang pahintulot mula sa mga kinauukulang opisyal. Sa kanyang pahayag noong February 21, sinabi ni Kibuloy na hindi niya kasalanan na siya ay kaibigan ng mga politiko tulad ni na Duterte at ng kanyang anak na Vice President na si Sara Duterte. Sinabi niya na ito ang kanyang paraan para makilahok sa pagpapaunlad ng bansa. Wala raw siyang ibang interes maliban sa pag-unlad ng bansang ito. Binigyang din niya na ang mga kaso laban sa kanya ay para lamang sirain siya at ang mga Duterte. Ano ang inyong opinyon tol sa mga paratang na ibinabato laban kay Apollo Kibuloy? Naniniwala ba kayo sa kanya mga pahayag o mga akusasyon laban sa kanya? Paano ninyo tinitingnan ang relasyon ni Kibuloy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas upang masigurong ang hustisya ay maipatupad sa mga kaso laban kay Kibuloy? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.